Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si Dr. Samuel Joseph M. Castro, Deputy Program Coordinator ng National African Swine Fever Prevention and Control Program. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang Pilipinong magbababoy, magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Jesus, salamat po sa pagpapalaya mo sa amin. Bigyan mo po kami ng karunungan at kagandahang loob upang gamitin ang kalayaan namin sa mga paraan na tunay na magpaparangal sa iyo at magpapala sa iba. Itinataas po namin muli sa inyo simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang Panginoon ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, July 20, 2024. Welcome po sa Season 6, Episode 29 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ayun nga po, no, sa mga kaka-tune in pa lang, let us know po how we perform in these platforms. Of course, sa dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook. Hanapin lamang po ang ating mga official pages. Of course, 702 DZAS FEBC Radio TV and 702 sa AM Band. And of course, dun nga po, no, we would like to greet din po na magandang umaga ang ating mga taga-subaybay, taga-suporta sa ating programa. Thank you so much for tuning in. Ma'am Dulce Alicante leaving her comment, magandang araw po Maunlad na Pilipino. Salamat din po sa DA or Department of Agriculture sa ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan. God bless. Pagbati po na magandang umaga mula kay Nenet Naval, Ronald Young, Helen Arellano, Cynthia Zabala Chavez Valencia, Jennifer Arile Cristalino sa Tingin, Nora Cancela. Yan, good morning po sa inyo at mula po kay Sir Epifanio Salvador, good morning, listening here at Molino 3 Bacoor through my PM radio, sharing always. Taga Bacoor po nga pala kayo, Sir Epifanio. Greetings po sa lahat ng mga taga Cavite na nakikinig sa atin ngayong umaga. And of course, from Malolos, si Ma'am Marilu nag-comment last time. So, back to Pangasinan. By this time, I hope I got this correctly. God bless us always. And thank you so much po sa inyong comment, Ma'am Marilu Barbosa de Osera. Mula po kay Ma'am Lolita C. Valera, blessed morning sa inyong lahat, mga kaagapay. Yun, Sister Heidi Bernardo Sampang. Hi Ma'am Heidi, magandang umaga po. 702 DZAS FEBC Radio TV, Oras na Pilipinas. Ayun nga po, nasa Philinvest QC po si Madam Lolita Valera. Thank you for dropping by sa Maunlad na Pilipino, ma'am. And this morning, we hope to get you staying hanggang mapakinggan po yung ating episode topic this morning along with all our other segments. Ayan nga po, umpisahan po namin kay Ginoong Roy Nelson G. Layosa, ang presidente ng Goat Racers Association of Camarines Sur at miyembro po ng RAFC
Speakers Bureau. Alamin po natin kung ano yung RAFC. Maya-maya lamang kanila pong farm location ay sa Santiago sa Iriga City. So, good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga kasamahan, mga kababayan sa Santiago sa Iriga City. Para po yan sa ating katuwang na segment together with Agricultural Training Institute po ng Department of Agriculture, ang Agri On Air. Topic po natin ay Sagot Kita, Poor Man's Cow in a Millionaire's Program. Ano po ba yan? Abangan po maya-maya lamang. At syempre, kagaya po ng sabi ko sa inyo, hindi lang po yan ang aabangan ninyo because we would love to make sure na marami po kayong iuuwing bagong kaalaman with regard sa agriculture. Dahil dyan, abangan din po natin na ngayong umaga ang editorial ni Ka John Enriquez, ganyan din ang ating Regions on the Go, sama po ang ating mga tinatawag na farmcasters, yan mga ating broadcasters na nasa rural areas natin, ganyan din ang Agri-History at Farmtastic Pinoys, kasama si Imari Vergara, ang Unlad Komunidad, katuwangan DAPRDP at ang ating Agri-Trivia segment. Later on po yan syempre lingkod po namin yan sa inyo, isang oras na hiti sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Okay, hingi lang po tayo before we formally begin. Pero let me turn you over po sa kaniyang bahagi tungkol sa 11 new meat inspectors. Ay pakinggan po natin si Ka John Enriquez. Ka John. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, 20 sa buwan ng Hulyo at marami tayong magagandang balitang maibibigay ngayon. Unang-una, ang National Meat Inspection Service ay tinanggap ang 11 bagong meat inspectors at sila ay nanumpa itong buwan ng Hunyo. Ito ginanap po sa Escudero Hall sa Visayas Avenue, Quezon City. At si Executive Director Dr. Clarita Sangkal ang nagbigay ng panunumpa sa mga bagong kawani na sasailalim sa isang onboarding orientation at 2 buwang pagsasanay sa Basic Meat Inspection Course bago sila i-assign sa kanilang mga lugar. Yan po ang balita na nabanggit dahil ito po mga meat inspectors natin ay mahalaga na ina-assign yan sa mga mga palengke rin, At tinitingnan yung mga uri ng mga karne doon, katulad ng baboy, yung manok. Alam niyo po, marami nagbebenta sa mga palengke ngayon ng mga baboy na kumbaga ilang araw na Tapos kinukulayan para kunyari mamula-mula pa, sariwa pa. Pero ang nakakatakot po doon ay yung sakit na ibibigay nito, yung bakterya na naiipon dyan sa araw-araw. Kung ito kinakasing yung araw na to, pagkatapos hindi pa nakain ng 1-2 araw, yan naiipon po ang dumi o bakterya. Pero sa ating balita ngayon, ang isa pa ay idinaos po ang ceremonial hybrid corn planting. Kasama po dito ang 35 magsasaka mula sa Kasaka Corn Farmers Association. Ito ginanap rin itong Hunyo sa Barangay Cabong Norte, Ginayangan, Quezon. Ito po ay bahagi ng Yellow Corn Production and Enhancement Program na layong mapataas ang ani at kita ng mga magmamais at mas maabot ang kinakailangang supply na dilaw na mais sa rehiyon. Bahagi ng programa ang pagtalakay sa kahalagahan ng proyekto, pamamahala ng peste na sinasagawa sa maisan at demonstrasyon ng angkop na paglalagay ng pataba na pinangasiwaan ng corn program kasama ng Regional Crop Production Center at Yellow Corn Model Farm Cooperators. Yan po, sinasabi ko, panibagong balita. Masasabi natin, lahat po na ang tanim, lahat ng tanim natin, pati serbisyo, ay pinawag po ngayon ng kagawaran ng pagsasaka. At isa na rito, alam niyo po, dahil nga sa El Nino, marami tayong mga
tanim, mais, palay, gulay ang nasisira. Subalit, dito ang ginagawa naman po sa magandang nangyayari naman, nakakabawi tayo kaagad. Kung nasalantaan ngayon, hindi pinapatagal at nagtatanim muli para makahabol. At maganda po naman ang nangyayari. Ganun po. Naman, dumako tayo sa ating mga kasama mula sa iba't ibang rehiyon para sa mga balita nila, para sa Regions on the Go. PARCPC Region 2 nagbabala sa posibleng pag-atake ng mga mapanirang peste ngayong wet season. Nagbabala ang Department of Agriculture Regional Crop Protection Center Region 2 o DARCPC 2 sa mga magsasaka sa lambak ng Cagayan sa posibleng pag-atake ng 5 mapanirang peste sa mga tanim na palay ngayong darating na wet season. Ito ay batay sa resulta ng pagsusuri na isinumite ng Department of Agriculture Regional Field Office sa pamamagitan ng Regional Crop Protection Pest Management Centers sa Crop Pest Management Division o CMPD ng Bureau of Plant Industry. Ang mga mapaminsalang peste na maaring sisira sa mga tanim na palay sa panahon tuwing ika-3 quarter ng taon ay ang mga sumusunod: rice stem borer, rice black bug, leaf folder, rodents, bacterial leaf blight at rice blast. Kabilang sa mga probinsya na maaaring tamaan ng nabanggit na mga peste ay ang mga probinsya ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Cagayan. Dahil dito, pinapaalahanan ang mga magsasaka ng Rehiyon 2 na subaybayan mabuti ang kanilang mga pananim sa posibleng pagtama ng mga nabanggit na peste para maiwasan ang pagkasira at pagkalugi. Pinapayuhan ang mga magsasaka na kung may mapapansin na pag-atake ng mga nasabing peste o sakit ay ipagbigay alam kaagad sa kanilang mga agricultural extension workers o sumangguni sa tanggapan ng Regional Crop Protection Center, City of Ilagan, Regulatory Division, DARFO2 Tuguegarao City o sa tanggapan ng Provincial City at Municipal Agriculturist para sa agarang aksyon. Para sa Agri Balita, ako si Jovi Jane Ganat, nag-uulat. Ipinagkaloob ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Program Phase 2 ang 1,279,908 pesos na halaga ng mga interbensyon sa 5 samahang benepisyaryo nito sa bayan ng Loob, Occidental Mindoro, ika-26 ng Hunyo. Kabilang sa mga nasabing asosasyon ang Samahan ng Magsasaka ng Ampil, Samahan ng Magsasaka ng Balikyas, Talauta Farmers Association, Samahan ng Magsasaka ng Bulacan at Samahan ng Magsasaka ng Kanluran. Pinamahagi ng SAAD program ang mga interbensyon gaya ng poultry nets, plastic drums, mga pananim na gulay, mani, munggo at kasoy. Kasama ng mga nabanggit ang seedling trays, plastic mulch at 227 na piraso ng ready-to-lay chickens na aalagaan ng Samahan ng Magsasaka ng Kanluran. Pinangunahan ng turnover ceremonies ni SAAD Mimaropa Regional Lead Marisa D. Vargas, katuwang ang kinatawan ni Occidental Mindoro Congressman Leody Tariela na si District Officer Zernan Toledo at mga lokal na opisyales ng bayan sa pangunguna naman ni na Mayor Marlon de la Torre at Vice Mayor Jose Nobelo, mga kasapi ng Sangguniang Bayan at ilan pang panauhin. Sa mensahe ni Regional Lead Vargas, hiniling nito sa mga benepisyaryo na alagaan at palaguin ang mga suportang nagmumula sa SAAD program. Tiniyak rin niya ang kahandaan ng programa na tumulong sa pagsasaayos ng anumang usapin na mararanasan ng samahan. Mel Francisco, Department of Agriculture, Mimaropa. Dalawang CSO Summit and Awarding Ceremonies isinagawa ng DAPCOL. Ang nanalo bilang Regional Winner Outstanding Farmers Association ay ang Barangay Ubang Farmers Field School Association mula sa Kapalonga, Camarines Norte. 15,000 pesos ang cash na natanggap ng premyo ng asosasyon na tinanggap ni Perlita Ferrer, treasurer ng grupo. Samantala, tinanghal ang Regional Winner Outstanding Cooperative, ang Camsur Multipurpose Cooperative na nakabasa sa Pili, Camarines Sur. Tinanggap ni Annelyn Panario, General Manager, ang 15,000 cash award. First runner-up ang San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative mula sa Bulacan, Camarines Sur. Tinanggap ni John Javier ang 10,000 cash prize.
Runner-up naman ang Bicolanas Agriculture Cooperative mula sa Naga City. Tinanggap ni Chairperson Maria Daisy Giolin ang 5,000 na cash prize. Tumanggap naman ng special awards ang Camarines Norte Development Cooperative ng Laad Camarines Norte, Socio-Economic Development Program Multipurpose Cooperative ng Legazpi City, at Albay Young Farmers Organizations Incorporated mula din sa Legazpi City. Maliban sa cash prize, tumanggap din ng plaque ang mga nagbugli. Ginawa din ang mga Certificate of Accreditation sa mga bagong CSO accredited na grupo. Ang parangal ay pinangunahan ng Cooperative Development Authority Assistant Secretary Virgilio R. Lasaga kasama sina D.A. Bicol, OIC-RTD for Operations Dr. Mary Grace Rodriguez, RAPSI Chairperson Bernadette de los Santos at Aloha Gigi Banyaria, hepe ng TIMED. Ito po si Emil Pasumbal, nag-uulat para sa Usapang Agrikultura. Para mas mapabuti pa ang pagsunod sa mga konsepto, prinsipyo at mga gawain sa disaster risk management sa mga lokal na pamahalaan, isang training sa Disaster Risk Reduction Management Information System o DRRMIS ang isinagawa kamakailan sa pangunguna ng AMIA at DRRM. Ang mga kalahok mula sa iba't ibang local government unit ay sinanay sa sistematiko, up-to-date at organisadong pag-uulat sa epekto ng mga kalamidad sa kani-kanilang munisipalidad. Binigyan din sila ng pagkakataong makapag-hands-on sa paglalagay ng mga datos sa DRRMIS at pagsusuri ng mga ito. Binigyang diin sa training na ito ang kahalagahan ng napapanahon at eksaktong mga datos galing sa mga lokal na pamahalaan sa epekto ng mga kalamidad at climate change. Muli, ito po si Janina Brosas nag-uulat mula sa DA Eastern Visayas. Mahagi ang Department of Agriculture sa rehiyon ng Davao at ang Office of the President ng 18.45 million piso ng agricultural and intervention sa humigit kumulang 970 na mga magsasaka at mangingisda at 10 farmers cooperative at associations ng Davao de Oro. Ito ay upang palakasin ang sektor ng agrikultura at suportahan ang mga magsasaka na naapektuhan sa kalamidad. Nakatanggap ng 2,902 bags ng complete at urea fertilizer ang 739 magsasaka ng palay at mais na nawalan ng pananim mula sa pagbaha na naranasan noong Enero 2023. Ang tulong na ito ay nakakalaga ng 4.35 million piso mula sa DA Quick Response Fund upang mapalakas ang produksyon ng mga high-yielding yellow corn crops. Ang D11 sa pamamagitan ng Yellow Corn Production Enhancement Program ay naglaan ng 10.6 million piso ng corn fertilizer seeds sa 10 farmers cooperative at associations sa naturang probinsya. Bukod dito, bilang tugon sa 7.4 magnitude na lindol noong 2023, 231 na mangingisda mula sa Pantukan, Maco at Mabini ang nakatanggap ng gamit sa pangingisda at paraphernalia, accessories mula sa Office of the President na nakakalaga ng 3.5 million piso. Kasama sa mga intervensyon ang bottom set sardine grill o gill net, mga materyales para sa multiple handline at tuna handline. Binigyan din naman at kinilala ni D11 Regional Executive Director Macario de Gonzaga ang walang patid na pagsisikap ng ating magsasaka at mangingisda. Pinahayag niya na magpapatuloy ang pagiging matatag at pag-angat ng riyon sa kabila ng mga kalamidad. Anya, tulong ng ating local government units at ng sektor ng agrikultura ng ating pamalaan ay mapapanatili ang kaunlaran sa seguridad sa pagkain at ng atang ekonomiya ng bansa. Kasama ni D11 Regional Executive Director Gonzaga sa nasabing aktibidad ay sina Regional Technical Director for Operation Marian Constantino, Provincial Governor Dorothy Gonzaga at Provincial Agriculturist Jaime Anter ng Davao de Oro. Mula dito sa D11, ito po si John Arqueo, nag-uulat. John Enriquez para sa
Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At magmula po sa ating Agri-Updates, nandito po tayo sa ating bahagi ng programa kung saan matutunghayan natin ang Agri-History ng World Youth Skills Day. Babahagian sa atin ng ating kasamahan na si Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Hello sa inyong lahat na nakasubaybay ngayon sa Maunlad na Pilipino, ang programang panradyong hatid sa inyo ng Department of Agriculture, dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ako si Imari Vergara, ang inyong segment host dito sa Agri-History. Ayon sa 2021 data ng Global Employment Trends for Youth, 75 million sa mga kabataan sa buong mundo ang walang trabaho. Nangangamba ang iba't ibang bansa dahil inaasahang madaragdagan pa ng 78 million ang bilang ng mga kabataan mula 2021 hanggang 2030. Sa pagtataya, 600 milyong trabaho ang kinakailangang malikha sa mga susunod na taon upang mapunan ang pangangailangan ng mga kabataan. Dagdag pa ng Global Employment Trends for Youth, kinakailangang makabuo ng dekalidad na apprenticeships, well-designed na internships at volunteering initiatives upang mas mapaghusay pa ang labor market para sa bagong graduates at first-time job seekers. Kaya naman noong 2014, idineklara ng United Nations General Assembly ang pagdiriwang ng World Youth Skills Day tuwing July 15. Ipinapalaganap ng World Youth Skills Day ang kahalagahan ng paghahatid sa mga kabataan ng mga oportunidad upang mapaghusay ang kanilang kakayahan at ihanda sila sa labor market at maging sa posibilidad ng pagtatayo at pagpapatakbo ng kanilang sariling negosyo. Ngayong taon, umiikot sa temang Youth Skills for Peace and Development ang naturang selebrasyon. Binibigyang pansin nito ang papel ng mga kabataan sa pagsusulong ng kapayapaan. Layunin din itong paghusayin ang mga kabataan tungo sa pagtataguyod ng kultura ng kapayapaan at ng sustainable, inklusibo at makatarungang kaunlaran sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, kabilang ang Department of Agriculture o DA sa mga institusyong nagsusulong ng youth development sa pamamagitan ng iba't ibang programa at serbisyo nito. Isa na rito ang Young Farmers Challenge o YFC, isa sa mga programa ng kagawaran na namamahagi ng financial grants sa mga kabataang nais magtatag ng kanilang agri-fishery-based enterprises. Nariyan din ang Youth Internship Program on Organic Agriculture ng DA National Organic Agriculture Program at DA Agricultural Training Institute. Isa itong 9-month program kung saan sasailalim sa internship ang mga kabataan sa isang farm partner na kadalasay may sertipikasyon bilang Learning Site for Agriculture. Available din ang agricultural loans at iba pang credit services para sa mga kabataan, hatid ng DA Agricultural Credit Policy Council. At upang mas maengganyo pa ang mga kabataang Pinoy na pasukin ang pagsasaka, pangingisda at iba pang agri-based ventures, patuloy ang DA sa misyon nitong isulong ang pagiging moderno ng agri-fishery production systems sa bansa. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week.
Sundan ang Maunlad na Pilipino sa facebook.com/Maunlad na Pilipino. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa pambansang agrikultura, i-like at i-follow ang Department of Agriculture sa Facebook, X at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri History. Ayan po, no, natunghayan natin ang ating impormasyon tungkol sa World Youth Skills Day para sa Agri-History ng linggong ito. Kayo yung nakatutok pa din dito sa Maunlad ng Pilipino. Ella Arsiaga para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At para sa edisyong ito ng ating Agri on Air, ayan nga po, katuwang natin sa segment na ito ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute. Maraming salamat po. At sa ating segment ngayong umaga, makasama po natin ang President ng Goat Racers Association of Camarines Sur at miyembro din po ng RAFC Speakers Bureau. Diyan po sa Santiago, sa Iriga City, ang kanila pong farm location. Walang iba kundi si Ginoong Nelson or Roy Nelson G. Layosa. Welcome po, Sir Roy, sa Maunlad na Pilipino at Agri on Air. Kamusta po kayo? Good po. Good morning at ako po nagpapasalamat sa opportunity na naibigay po sa akin. Mas po kami sa pagpapasalamat dahil pinaunlakan po ninyo kami at ngayon nga pong araw na ito ay sa benepisyo po ng ating mga tagapakinig. Ito tungkol sa Sagot Kita, ang Poor Man's Cow in a Millionaires Program. So, bago po ang lahat ng ito, Sir Roy, pwede po ba nating i-share naman sa ating mga taga-subaybay? Paano po ba tayo nakapag-umpisa sa ating pagsasaka? Pwede po ba natin i-share yung mga una nating itinanim? At siguro konting backgrounder na rin sa ating farm. Okay po, yun pong aking maliit na farm ay pamana po sa akin ng aking ama. So I am planting fruit trees, meron po akong pili, rambutan, lansones at kakao. Pero dumating po ang panahon na na-invite pa ako sa isang training ng Department of Agriculture, a training on goat production. So naisip ko, mas maganda na maging livestock-based yung aking farm. So after the training, that was sometime in 2019 yata yun, we decided na mag-organize kami. Yung lahat ng participants na training, organize kami. So na-organize po yung Association of Camarines Sur. So sa ngayon po, producing cacao and pili sa aking farm. At maliban doon, dahil po doon sa mga training on goat production, I'm also producing feeder goats. Ayun, sir. So talagang tayo ay active until now. And siguro po sabi niyo po, ipinamana po itong ating farm. Sino-sino po ba usually, Sir Roy, yung ating mga nakakatuwang sa pagmamanage nito? Nung po na employed pa ako, ang palagi ko po nakakatulong doon ay yung nagkukoprat. Kasi may mga kapalat sila. Pero nung tumigil na po sa employment, mas naging full-time ako sa aking farm. Nagkataon naman po na I have to be there kasi yung aking ama po ay bedridden. So nag-stay na po ako dun sa amin sa Santiago. Umaga, nandun ako sa farm. Gabi, ako yung nag-aalaga sa aking ama. Maybe for 9 years bedridden. At yung po aking farm ang nagiging parang stress reliever. Lalo pat may nakikita ko. Nakakatuwa po, Sir Roy, kasi sabi nga po nila, hindi madali yung mga trabaho natin sa farm or sa bukid. Pero para po sa inyo, sabi ninyo, ito ay inyong stress reliever. So, dahil po dyan, pwede po ba nating ibahagi naman yung nabanggit na natin earlier? Ano po kaya yung tinatawag na Sagot Kita, Poor Man's Cow in a Millionaires Program? Ito po yung nalahukan daw po ninyo kamakailan lamang. Kamusta po? Ako po ay, pagka meron akong alam na training sa ATI o kaya ng DA, at pag may pagkakataon po akong mag-attend, I situate na mag-attend po. Kasi ako po yung naniniwala na
ang pag-aaral ko ay hindi natapos. Maaring yung mga natutunan ko noon ay obsolete na ngayon. So whenever may opportunities na nabigyan po kami ng slot, actually, Goat Racers Association was given a slot ng ATI na magpa-attend po ng mga participants ko. Nag-attend po ako ng ganitong training. Actually, I've been part of the training team kasi po medyo matagal-tagal din po ako nag-attend ng mga training ng ATI. So, hindi na lang ako naging train participant. May mga topics na rin ako na-handle dun sa training na yun. At nakita ko po na very, very effective po yung training na ibinigay ko ng ATI kasi nabigyan po ng pagkakataon yung mga road racers malaman na ang kambing pala ay hindi lang pampulutan, hindi lang pang-birthday, kundi ito po ay nagbibigay po ng mga economic opportunity. Ayun nga po, no, nabanggit ninyo yung mga opportunities natin, sir. Pero gusto kong balikan din yung nabanggit nyo tungkol doon sa magandang course na ito. Ano po ba yung mga topics na na-discuss po sa ating pagsasanay na ito, specifically? Ang una pong topic na na-discuss doon yung tungkol doon sa mga enterprise na kaugnay po sa goat racing. Makita po namin doon na hindi lang pala kambing ang pwede namin benta pag ito po ay into goat racing. Kasi habang nag-aalaga ka po ng kambing, you could sell goat's milk, you could sell also goat's meat, at pwede ka din mag-produce ng mga breeder goats. Maliban doon, pati po yung manure ng kambing ay pwede meron pong gamitin personally sa iyong farm para sa fertilizer. O kung marami, ay pwede mo naman pong ibenta. Then, ang practice ko po kasi sa aking farm, kasi cut and carry lang po ako. Yung mga cuttings po ng mulberry, yung Indigofera, tapos yung Madre de Agua, pagkatapos po na kainin ng kambing yung mga dahon nito, yung mga cuttings po ay tinupuso po ulit po sa tinupuso po ulit sa polyethylene bags para itanim ulit. At nung nga po actually kahit hindi pa nagbigyan ng training ng sagot kita, nung pandemic, nag-offer po ako ng pantry na nag-offer po ng mga cuttings, different forage crops para dun sa kapwa goat racers na wala pa po available. So, isa yun, yung economic opportunities sa goat racing. I appreciated yung topic na yun. Tapos yung pagkilala po ng iba't ibang lahi ng kambing. Ang isa sa advantage po ng pagkakambing ay marami pong iba-ibang breeds na pwede pang pilihan. So you could go into meat, milk, or produce breeder goats. Nakita po namin na very bright ang opportunity for goat racing kasi dumadami po ang Muslim brothers namin kahit po dito sa amin sa Bicol. Marami po Muslim na hindi naman kumakain po ng karning baboy. So, hindi po problema yung aming market para sa kambing. Actually, pagka may mga okasyon ng mga kapatid nating Muslim ay nag-chat po sila sa amin whether we could supply them this number of goats. Kaya na-challenge nga po kami na mas ayusin yung aming organization para at least we could consolidate our products at pwede kami mag-supply ng mga kambing sa ating Muslim brothers. At pangarap din po namin na sana pagdating ng panahon, kami na rin yung pag-supply ng mga kambing na bibili ng DA para sa mga multiplier farms. Nakatuwa po, no? So far, Sir Roy, dito sa mga nabanggit po ninyo, kanina, earlier po, no, para din sa mga kakatune in lang po sa ating programa, maraming mga trainings si ATI, tapos isa nga po itong ating pinag-uusapan tungkol sa kambing na inyo pong na-focus. At base po sa inyong kwento, nakakatuwang maging insight na
ito po yung nakatulong hindi lamang sa inyo, kung hindi sa buong community po ninyo. At dahil po dyan, dito po sa ating mga nagnanais na kumuha ng kurso na ito o magkaroon ng iba pang impormasyon, sir, sa dinami po ng training natin, no, ng ATI, sabi nyo nga po, any training ni ATI, natutuwa po kayong mag-join. Bakit po naging beneficial para sa inyo yung mag-focus sa goat? I mean, there could be parang ibang commodities po, ibang livestock. Yun, nabanggit na po natin yun sa ating mga Muslim brothers. Pero what makes it profitable? Kasi nandun po siya sa pangalan ng program eh. Bigyan po natin ng emphasis yun. Opo. Yung kambing po kasi, kalamihang kinakain niya ay damo. Unlike sa ibang livestock, halimbawa, yung baboy, kaya manok, malikong porsyento po na kinakain yan ay yung mga binibiling feeds. So, kaya nga tinawag siguro na 4 months daw. Kasi kahit yung mga mahirap ay pwede mag-alaga ng kambing. Sabi ko nga, itong kambing ay, ang pag-alaga ng kambing ay gender sensitive. Kahit mga nanay, kaya nilang alagaan yung kambing. Like kung malaking baka, baka suwagin, or kahit ng mga bata, pwede mag-alaga ng kambing. So, ang kailangan lang po dito yung kaalaman, paano mag-alaga ng kambing. Kasi marami na rin po dati nag-aalaga ng kambing. Pero minus kasi yung technical know-how kung paano ito aalagaan. Kasi palagi yung binabanggit na iba ang may kambing sa nag-aalaga ng kambing. Iba yun. Maring may kambing ka pero hindi mo naman inaalagaan. Parang ano lang. Yung iba, sir, balita ko, pinapangalanan lang nila. Hindi sila alam paano alagaan. Opo. Kailangan alagaan mo talaga yung kambing. Kasi may 4 po ba, sa mga training na kapag attend ako ng training ng ATI at ng DA, nakita ko doon yung 4 na factors na kailangan consider kung ikaw ay mag-aalaga ng kambing. Una, yung animal, the stocks. So, pipili ka muna, ano ang alagaan ko? Meat type ba? Milk type ba? So, makakapili ka ng different breeds. Tapos, dapat yung animals mo ay galing sa reputable na mga sources. Ikalawa, yung pagkain. Sabi ko kung minsan, sana kahit wala pa yung kambing ninyo, magtanim na kayo ng forage. Kasi pagka walang forage na handa para sa kambing, ay sabi ko magsarili ka na ng upuan sa barangay hall. Palagi kang may kaso niyan. Kasi talaga mapanira ang kambing. So, kailangan meron kang forage na itinanim. At ang kambing ay considered na nibbler. So, gusto niya iba't ibang klase ng kinakain niya. So, dapat meron kang grasses, meron kang mga legumes. Tapos, yung housing at fencing. So, kailangan may matinong masisilungan yung kambing para sa kontra sa predators, kontra sa mga magnanakaw. Tapos yung paapat, yung care and management. Dito po palagi nagkukulang yung karamihang farmers. Maraming farmers ang involved pa ngayon dun sa yung nakagala lang yung kambing o ipinapalabas yung kambing. At nakikita nila pagka umaga gusto nila palabasin na kambing kasi sabi nila mas maganda pagpasa pa yung mga damo kasi very fresh na fresh. Na hindi pa lang yun ang tama. Kailangan ilalabas mo yung kambing mo na pag medyo mataas na yung araw. Kasi pagka basa pa yung damo, yung mga parasites ay nandun sa hamog. So, pati yung mga parasites na yun ay makikain ng kambing. So, magkakaroon talaga ng problema. So, karamihan problema ng mga kambing, yung magtatae, tapos yung nakakaroon ng bloat, tapos yung infestation ng parasites. Kaya nga po, mahalaga na meron kang alam sa care management, yung regular deworming, bibigay ng vitamins at minerals para sa ating. Yun.
Batid po ba ninyo sa ating mga audience or taga-subaybay ngayong umaga kung kayo po ay nakapakinig ng medyo mahaba-haba, nabutan yung bago yung kasagutan ni Sir Roy, nagbigay siya just now ng crash course mula doon sa kanyang natutunan po na training at syempre yun doon sa ating kumbaga actual kasi syempre ano yun sa theories sa actual yun ang dami po nating napulot kung kayo po ay nakapakinig ng buong time na to pero we would like na lang to share na pwede niyong balikan tong episode na to after po nating ma-air. So anyway, with that, ang dami nating napulot sa short time na to nakalaan sa atin. Pwede po ba lang natin Sir Roy then before we cut this interview short, meron po ba tayong mga pwedeng i-share or parang nais siguro ng mga other trainings to further enhance pa po yung ating current knowledge? In relation sa pag-aalaga po ng kambing, mas gusto po namin, nangangarap kami na sana magkaroon pa ng mga training on feed formulation. Although meron na rin po yun sa course, pero sana kung meron mas mahaba-habang pagsasanay para dun sa feed formulation, silage making, tapos yung AI, yung artificial insemination for goats. Kasi halimbawa, ako I am maintaining purebred bucks. Mahal po ang mag-maintain ng buck. Hindi naman po lahat ng semen ng aking buck ay napapakinabangan. Kasi kung ilan lang yung dose na nandoon. Pero kung meron siguro na teknolohiya na dito sa amin, sa Bicol, na pagayang nasa north, sa Isabela yata meron na, yung collection ng semen ng mga bucks that could be stored at pwedeng gamitin sa artificial insemination na sa tingin namin mas malayo ang mararating at mas madali yung pag-develop ng goat industry sa amin, making use of. Maikwento ko lang po sa inyo, ma'am, na the reason why nag-organize po kami as Goat Raisers Association of Camarines ay para makasali po nga kami dito sa Agriculture and Fishery Council. So we could recommend policies and programs. Kasi balak po namin na hindi sa habang panahon ay kami ay mere participants ng mga training ng ATI. Ang tingin po namin, kailangan may payback yun. Kailangan maging partner na kami ng ATI sa pagtuturo sa aming mga kapwa farmers. Kasi pag hindi mo naman po ginamit yung natutunan, ay madaling makalimutan. Pero habang ginagamit mo, pinapractice mo sa iyong farm, mas lumalakas yung confidence na magturo. Kansyaw nga sa akin, this month will talk about goats at any time na mayroon siyang pagkakataon magsalita tungkol sa kambing. Opo. So very fulfilling na at least makaturo ka man lang ng ilan sa mga kapwa nag-aalaga ng kambing, malaking bagay po yun. And we owe it sa ATI team po dito sa amin sa Bicol na very accommodating sa amin. Sa totoo nga po, pagka wala kaming venue for our meeting, susulat kami sa ATI, makikiusap, gagamit kami ng kanilang sa kanilang bakanting room para kami mag-meeting. So, we treat ATI as our partners. Nakakatuwa po, Sir Roy, at sa inyo po mga kasamahan pa po sa RAFC natin. Maraming salamat po dahil nasabi nyo rin po in such a parang few words na yung pakikipagtulungan natin, nabanggit po ni Sir sa ating mga taga-subaybay once again, yung part about ayaw lang nilang maging mere participants but they would like yung mga yung mga insights natin for policies. So maraming salamat po sa inyong aktibong partisipasyon at kontribusyon sa atin pong kabuuan po ng ating agriculture sector. And with that, may we ask na lang po siguro for a short message po as we end this interview para po sa ating mga kababayan dyan sa Iriga at sa buong Bicol region, lalong-lalo na. Ito po ay panawagan dun sa ating mga kapwa magsasaka. Pagka may mga ganitong pagkakataon na may training. Kasi po, halimbawa, ako nag-attend ako ng FLS Gem. So,
Ang challenge namin sa mga different agriculture extension workers, pag nag-roll out sila ng training, yun sana mga participants ng training na yun ay ma-organize nila. Na sana yung organization na yun ay maging instrumento din para sila mismo, halimbawa, nag-uusap, nag-share ng kanilang mga experiences. Then, yung mga problema na kanilang na-encounter, ang participation kasi sa pagtulong natin sa DA, yung maging aktibo na participant ng Agriculture and Fishery Council. Kasi galing sa atin sa mga magsasaka yung tayo nakakaramdam ng mga problema, mga issues na kung maipapaabot natin ito sa nararapat na ahensya, ay malaking tulong din po sa kanilang pag-craft ng appropriate programs na kami din po mga magsasaka ang pag-itinatata. So, a challenge ko mag-organize, tuloy-tuloy na pag-aaral at mag-participate sa mga agricultural fishery councils. Yan po. Ayun. And once again po sa ating mga ka-agri, no, bago ko lang i-exit ng maayos si Sir Roy, ang ating pong RAFC ay ang ating Regional Agricultural and Fishery Council. Maraming salamat po. At ito nga po ating presidente mula po sa Goat Raisers Association of Camarines Sur at miyembro din po ng RAFC Speakers Bureau ng Santiago sa Irigas City. Ang kanila pong farm, by the way, ay nandun po para po sa ating Sagot Kita, Poor Man's Cow in a Millionaires Program. Ayun nga po, sabi ni Sir, nabibiro na siya na usapang kambing ay siya po talaga. Once again, si Sir Roy Nelson G. Layosa. Maraming salamat po, Sir Roy. Maraming salamat din po. God bless. At narito po muli ang Unlad Komunidad. Nagbabalik po ang ating ikutan sa region. Sabi nga po ng mga kasamahan natin sa kanilang NPCO, ang ating Unlad Komunidad, katuwang ang Philippine Rural Development Project. Para po sa bahagi ito, si Sir Erickson Giyaw, manunulat ng PSO North Luzon, ang makakasama natin. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang testimonya ni Macy Tolentino, POD Chairman ng Bakarazan Hera Irrigators Multipurpose Cooperative, ukol sa isang small livelihood project na kanilang natanggap mula sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Matapos manansala ang bagyong Lando sa malaking bahagi ng Luzon noong taong 2017, maraming pananim ang malubang na pinsala at nawasak na siyang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming magsasaka. Isa sa mga naapektuhan ay mga magsasaka mula sa Bacara sa probinsya ng Ilocos Norte. Upang matulungan silang makabawi pagkatapos ng bagyo, isang Small Livelihood Project or SLP na tinatawag na Corn and Livestock Integration and Trading Enterprise ang nabuo sa pangunguna ng Bakarazan Hera Irrigators Multipurpose Cooperative sa tulong ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Layunin ng proyekto na pataasin ang produktibo ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng production inputs, organic fertilizers at marketing support na magreresulta sa mas mataas na kita. Bahagi rin ng proyekto ang planong hikayatin ng mga piling magsasaka sa pagpapataba ng baboy bilang isa pang pagkukunan ng kita. Po ang laki ng naiyambag dito sa mga recipients, lalong-lalo na po sa mga kababaihan na sila po ang mga recipiente sa swine dispersal natin as part of this project at sa mga corn farmers natin with regards to the corn production portion. The impact of this ay medyo, as far as my assessment, we had achieved the objectives of this project as per business plan or as per project proposal submitted to the PRDP na the families involved or the households of the recipients of this project has an additional income of 8,000 to 9,000 pesos per year. Thank you very much PRDP sa lahat ng mga naitulong nyo na at sa mga maitutulong pa.
and we expect that more projects will be given by PRTP for the benefit of the community, people, to the cooperative members, and of course to the cooperative per se. Thank you so much, Sir Erickson Giao. At abangan pa mga inihandang bahagi ng DAPRDP through Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At oras na para kilalanin natin ang ating mga natatanging Farmtastic Pinoy. Para sa umagang ito, si Ariel E. Warde, kasama natin muli si Marie Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Ako muli si Imari Vergara para sa Farmtastic Pinoy segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Siyempre pa, tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapakilala ng mga kahanga-hanga nating magsasaka, mangingisda at iba pang kabahagi sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Pangunahing producer ng lowland at highland vegetables sa lalawigan ng Cagayan ang bayan ng Santo Niño dahil sa maganda nitong klima. Dahil dito, nakilala ito bilang Vegetable Bowl ng Cagayan. Maraming magsasaka ang nakikinabang sa masaganang ani at mataas na kita sa kanilang bayan. Kabilang na ang isang Cagayanong agripreneur. Narito ang kwento ni Ariel E. Owarde. Isang agriculturist at full-time na guro sa isang paaralan sa Santo Niño, Cagayan, si Ariel Owarde. Bukod pa rito ay isa rin siyang trainer at assessor ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA pagdating sa mga kwalipikasyong may kaugnayan sa agrikultura. Sa kabila ng napakaraming tungkulin ay patuloy na nangingibabaw ang kanyang hilig sa pagsasaka. Kaya naman, pinili niyang magtayo ng sariling farm. Bilang vegetable bowl ng Cagayan ang kanilang bayan, nagtanim si Ariel ng mga sibuyas, broccoli, cauliflower at lettuce sa kanyang farm. At upang mas palawakin pa ang kanyang negosyo, pinasok din niya ang mushroom production upang mapunan ang mataas na demand para rito sa kanilang lugar. Bilang nag-iisang producer ng mga kabute sa kanilang bayan, laging sold out ang kanyang mga produkto. Bilang isang magkakabute, nakararanas din paminsan-minsan si Ariel ng mga pagsubok. Nariyan ang pagiging contaminated ng kanyang mushroom fruiting bags. Upang samantalahin ang ganitong sitwasyon, ginagamit na lamang ni Ariel ang mga ito bilang vermicompost para sa kanyang gulayan. Noong 2022, isa si Ariel sa libo-libong nagbaka-sakali sa Young Farmers Challenge o YFC ng Department of Agriculture o DA. Ipinasa niya ang kanyang business model canvas na Mushromantic Crops in the Valley, batay sa kanyang sariling karanasan bilang isang agripreneur. Napabilang siya sa regional winners ng naturang patimpalak at naghatid ng karangalan para sa Cagayan Valley Region. Sa tulong ng YFC, nakatanggap siya ng cash prize na kanya namang ginamit upang mas mapaghusay pa ang kanyang farm operations. Bukod pa sa mga materyales, nakabili rin si Ariel ng shredder para sa kanyang mushroom production at para na rin sa paggawa ng corn silage bilang pagkain ng kanyang mga alagang kambing. Nabiyayaan din si Ariel ng DA Bureau of Agricultural Research dahil isa siya sa mga nakatanggap ng proyekto kaugnay sa pagpoproduce ng off-season na sibuyas. Nakapagbigay rin siya ng trabaho para sa mga kabataan sa kanilang lugar. Dahil dito, nakatulong siya sa pagsustento ng kani-kanilang edukasyon at iba pang mga pangangailangan.
Lubos na nagpapasalamat si Ariel sa DA dahil sa mga tulong at oportunidad na ibinigay nito sa kanya. Bilang pasasalamat, patuloy niyang inaalagaan ang kanyang farm gamit ang mga sustainableng pamamaraan ng pagsasaka at hinihikayat din niya ang kanyang mga kapwa-kabataan na maging mahuhusay na kabahagi sa sektor ng agrikultura. Yan si Ariel E. Owarde, Certified Farmtastic Pinoy. Salamat, Imari, at ayan po ang ating Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. Ayan, we would like to share once again ang ating pong information sa bahaging ito. Welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Ayun, para po sa mga hindi pa ito narinig, no, binahagi na din natin to a couple of episodes ago. Batid po ba ninyo na mayroong programa ang pamahalaan, partikular ang National Fisheries Research and Development Institute or NFRDI na layong bumuo ng pamantayan para sa tiyak at napapanahong impormasyon sa capture fisheries. Ito po yung tinatawag na National Stock Assessment Program or NSAP. Ito po'y original na konsepto ni Noel Barut noong 1995 pa. At dati po siyang chief ng Pelagic Section ng Fisheries Resources Research Division ng ating BFAR or Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Siya din po, of course, ang tinaguriang ama ng NSAP. Kasunod ng paglipat ng statistics function at personnel ng BFAR sa Bureau of Agricultural Statistics noon pong 1988, nakita ni Barut ang pangangailangan ng BFAR na magtatag ng sarili nitong landed catch and effort monitoring system na magagamit sa pangangasiwa ng capture fisheries management. Ngayon, sa tulong ng mga field enumerator, kinokolekta po ng NSAP ang datos mula sa 742 landing site sa buong bansa at nagsasagawa rin ng time series analysis ng stock status bawat fishing ground bilang suporta sa 12 fishery management areas sa Pilipinas. Nitong 2021 lamang po ay inilunsad ang NSAP Interactive Atlas. Wow! Ang digital web application ng NSAP. Ito po'y nagbibigay ng makabago or pinakabagong datos sa monitored landed catch ng bansa na magagamit ng policymakers, researchers, mga estudyante, kabilang na po ang ating mga iba pang stakeholders sa pagbuo ng science-based fisheries management policies. Madaling ma-access ang atlas na ito gamit ang cellphone o kahit anong digital device na may internet. At para po sa karagdagang impormasyon sa NSAP or National Stock Assessment Program, bisitahin lamang ang interactive atlas na ito na ma-access sa www.nsap.nfrdi.da.gov.ph. Ayan ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. At bago po tayo tuluyang magtapos, talaga pong wala po kaming sinayang na sandali para maibahagi sa inyo lahat ng impormasyong ito. Nawa po'y nag-enjoy kayo. Kamusta po kayo dyan? Kailangan po ang lahat, ayan nga po na magkaisa para sa Philippine Plan of Action for Nutrition. Ito po yung PPAN or ang ating pong celebration po kaugnay sa ika-50 Nutrition Month. Yan nga po, no? Ugnay ito sa isa sa mga Sustainable Development Goals ng United Nations, partikular po sa pagsugpo ng kagutuman at pagbawas sa anumang uri ng malnutrisyon at Philippine Development Plan po ito na layong siguruhin ang food security at nutrition. Once again, yan po yung Philippine Plan of Action for Nutrition, kaugnay po ng ika-50 selebrasyon ng Nutrition Month. Ang tema po ng PPAN ngayong taon ay sa PPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat
para sa lahat. Muli, maraming salamat po sa oportunidad na kayo'y aming mapaglingkuran. Ito pong programang inyong napakinggan ay ang Maunlad na Pilipino, programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kadyan! Narito po ating pagkain kaisipan para sa mga ito mula sa Kawikaan, Kabanata 3, Talata 3. Pananalig at katapat ay huwag mong tatalikuran. Ikwenta sa iyong leeg at itanim sa isipan. Thank you po, Kadyan, at mula sa DA, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng MNP. Dito pa rin po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DZAS family na of course, powering our episode, each of our episode. Maraming salamat po, and of course sa aming mga bossing sa AFID, sa buong Department of Agriculture. Maraming salamat po sa pagpapatuloy po ng ating, syempre po, no, we just make do with what resources we have. Thank you, Lord po, sa lahat ng mga biyayang ito na patuloy nyo po ipinagkakaloob sa amin para we can deliver MNP right at your earphones or speakers or the radio sa kabuuan nga po. Magbabalik ang Maunlad na Pilipino sa susunod na Sabado. Samahan niyo po kami ulit 5 to 6 in the morning. Samang lahat namin katuwang sa programang ito kabilang si John Enriquez, Imari Vergara, Ira Cruz. Syempre po, papaalam po muna kami saglit ha. Kita-kits tayo ulit next week. Ako po, si Ella Arsiaga. Hanggang sa muli po at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.